naman ang Office of the Civil Defense kaugnay sa mga paghahanda sa Bagyong Christine. Kumuha tayo ng update. Yan ang balitang pambansa ni Ryan Lesiges live. Ryan? Alam mo Sheila, umaaligid pa lamang sa kalupaan ng bansa itong si Bagyong Christine, pero ngayon pa lamang ay meron ng mga inilikas na mga residente mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa na dinadaanan na nitong bagyong ito. Ang gobyerno naman, Sheila, tiniyak na on top of the situation at tiniyak na nakahanda ng tulong para doon sa mga masasalanta o sasalantain nitong Bagyong Christine. Libo-libong individual na ang apektado sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa Bicol Region, mahigit 4,000 individual na ang naapektuhan. Katumbas ito ng mahigit 3,000 pamilya. May mga naitala na rin na landslide at pagbaha sa lugar. Sa Eastern Visayas, mahigit 700 individual na ang inilikas dahil sa mga naitatalang pagbaha sa ilang bahagi ng Samar Province. Sa pagtaya ng Office of Civil Defense, maring umabot sa mahigit 33 milyong individual ang maring maapektuhan ng bagyo. Dahil naman sa lawak ng sakop ng bagyo, mas dumami pa ang mga lugar na nanganganib magkaroon ng malawakang pagbaha at landslide. Pumalo na ito ngayon sa mahigit 21,000 na barangay, batayan sa ulat ng Mines and Geosciences Bureau. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang OCD sa transport agencies para mag-issue ng travel advisories, partikular na sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Nakahanda na rin ang mahigit 2 milyon na family food packs ng DSWD na naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakikiusap po tayo sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga potentially to be affected by Bagyong Christine, na maging mas mapagmatsyag. Makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga local government officials and patuloy po tayong mag-monitor ng mga paalala. Ang Philippine Army naman nakaalerto na rin sa pagtugon sa magiging epekto ng bagyo. Ayon kay Army Public Affairs Colonel Louis Di Maala, nakakalat na ang halos 1,000 tauhan ng Philippine Army maging ang kanilang rescue equipment para sa posibleng search and rescue operation. For the 5th Infantry Division, they have raided 180 HADR teams composed of 801 personnel with 3 rubber boats and 142 land assets. While for the 7th Infantry Division, 2nd Infantry Division based in Southern Luzon and Central Luzon, as well as 8th Infantry Division and the 9th Infantry Division are also been placed on ready standby alert for the possible impact of the Typhoon Christine. Sheila, sa ngayon ay naka-activate na ang Charlie Protocol sa 7 rehiyon ng bansa. Ito ang pinakamataas na level ng emergency preparedness ng OCD. Kabilang sa mga rehiyon na tinututukan ngayon ay ang Cordillera Administrative Region, Region 2, 3, 5, 8 Calabarzon at Mimaropa na itinuturing na high risk dahil sa Bagyong Christine. Nasa ilalim naman ang Bravo Protocol ang BARMM at Region 1, habang ang National Capital Region, Region 6, 7, 12, 9, 10 at Caraga Region ay nasa Alpha Protocol. Ang inyo pong pamahalaan ng yung MDRIMC and yung Office of Civil Defense ay narito po para to assure you that help is here, your government is here in keeping with the President's guidance po to provide everyone with an efficient, effective, timely and relevant response all the time. One step forward for all of us po. Sheila, bukod nga doon sa naunang nabanggit ng DSWD kanina na 2 milyon na family food packs na nakakalat na doon sa mga lugar na tatamaan itong bagyo, meron pang nasa 194 million na standby fund ng DSWD na nakahanda rin na ipakalat or gamitin para doon sa pagresponde sa mga tatamaan ng bagyo. Ang NDRRMC, Sheila, itinaas na sa red alert status yung kanilang alerto mula sa blue alert status kahapon. At kasabay niya, nanawagan ulit ngayon ang Office of Civil Defense ng kooperasyon sa publiko dahil mababaliwala daw lahat ng kanilang ginagawang paghahanda kung hindi makikipagtulungan sa pamahalaan ang publiko. Sheila. Maraming salamat, Ryan Lesiges.